Madami sa atin panay post, panay parinig, panay sisi sa gobyerno, puro reklamo na kesyo mataas ang bigas. Halagang malaman ng mga Pilipino kung bakit nagkaroon ng taas presyo ang mga bigas at kung ano nga ba ang dahilan ng pagtaas nito. Kasalanan niya ng Pangulo. Ang mahal ng bigas, no? Noon mura lang. Kesyo dati daw mura ng bigas, ngayon pamahal ng pamahal. Magkaiba ang noon at ngayon. Noon kasi kokonti lang ang populasyon. Marami tayong magsasaka. Mura ang mga gamit. Mura ang mga raw materials gagamitin nila. Meaning, kapag nagmahal ang mga yon, magmamahal din ang produktong ilalabas nila. Hindi ganun kadami o kalaki ang populasyon natin. Hindi katulad ngayon, halos dumoble. So, ibig sabihin, dumoble ang kumukonsumo, consumers. Dahil nga overpopulation na tayo. Ngayon, kokonti na lang ang magsasaka. Umuunti na lang ang mga nagtatanim. Madaming insekto na kinakaharap nila. Madaming dumaan na bagyo. Kung nakita nyo sa mga news, alam nyo na yan. Maraming dahilan kung bakit nagtataas ang isang presyo o isang produkto. Biglang dumami ang mga hoarders at mga smugglers ng bigas. Kung makikita nyo nga o kung updated kayo sa mga balita, biglang dami ang mga hoarders at mga smugglers ng bigas. Bakit? Kasi sa pinangako ni PBBM na 20 pesos na bigas, talaga namang sasabutahihin nila ito. Itong mga anti-government na yan, gagawa ng paraan yan. Yung mga oligarchs, kakanayan, yung mga ayaw sa administrasyon ni Pangulong Bongbong, hindi yan titigil. Gagawin nila yan para palabasing palpak ang ating Pangulo. Ang mga anti-government na yan, hindi yan hihinto. Gagawa yan ng paraan para palabasin na pumalpak ang ating Pangulo. Nakaraan nga lang nakita at nahuli ang mga hoarders at smugglers ng bigas. So lapag natin dito yan para makita nyo. Ipinakandado ng Bureau of Customs ang 3 bodega sa Bulacan na nag-iimbak umano ng mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinente makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na inibag ang mga bigas para palabasing lokal. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply, 3 bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Sa tingin nyo ba, bababa ang presyo ng bigas sa mga ginagawa nila na yan? Nagago nila ang Pangulo. Hindi lang ang Pangulo, buong Pilipinas at mga Pilipino ang ginagago nila. Alam nyo ba kung minsan yung mga gumagawa ng mga yan, sila pa ang nagpapakalat na palpak ang Pangulo. Strategy yan eh. Ito namang mga maiingay sa social media, huwag na kayo dumagdag. Maiingay, yung tipong kala mo may alam talaga. Pero pag tinanong mo kung anong dahilan, hindi naman masagot. Iba pa nga nakatapos, may magandang trabaho, may diploma, matatalino daw. Pero sa mga ganitong mga karkulahan lang, hindi nila alam. Kulang sa ibang kaalaman. Ang mga nagtatrabaho, oo, nagpapayaman, gustong kumita ng malaki. Tapos bibili tayo ng bigas, gusto natin mura. Anong gusto nyo? Habang buhay, mababa yung presyo ng bigas. Yan naman natin ang pagkakataong kumita ng malaki at guminhawa sa buhay itong magsasaka dahil sa hirap ng trabaho nila, kaani lang ng maganda. Reklamo tayo ng reklamo sa pagtaas ng bilihin, pati ng bigas. Pero yung alak mahal, tuwan-tuwa ka pa. Yung Pangulo natin, gumagawa ng paraan yan para maayos, masolusyonan yung problema sa bigas at iba pang kinakaharap na problema ng Pilipinas. At saka huwag kayo nagmamadali. Matuto tayong maghintay kasi hindi ganun kadali ang trabaho ng presidente. At huwag nyong iasa sa gobyerno at sa presidente yung buhay nyo. Daig pa kayo ng mga pulube, yung mga pulube nakakadiskarte. Kayo puro reklamo. Kung gusto nyo ng medyo murang bigas, sa mga kadiwa store kayo bumili. May makikita kayong medyo nagtataas ng presyo. Hindi mawawala yun kasi nga may mga smugglers pa rin at mga hoarders, mga sumasabotahe sa ating Pangulo. Kaya kung mataas ang presyo ng bigas, huwag niyong sisihin ng Pangulo. Sisihin niyo yung mga nanggagago, nanarantado sa Pilipino at yung mga anti-government na walang tigil para pabagsakin ang ating Pangulo. Maging ang mga lupang sinasakahan ng ating mga magsasaka na pinagkait ng mga dilawan ay naibalik na sa kanila. Kaya masaya ang ating mga magsasaka.
unti-unti nang naayos ang mga problema sa ating bansa. Kaya naman makakapagsimula na sila ng maayos. Sobrang tagal pinaglaban yan. At syempre wala nang ibang gagawa niyan kundi ang ating nag-iisang Senator Amy Marcos. Sa wakas, kanila na walang utang, maski ano ang iyong paglalaba. Pumasok po ako at pinati ko ang aking ate na si Senator Amy. Ay sabi sa kanya, ikaw talaga yung original motor mula nung nagsimula siya bilang senador. Ay pinaglalaban na niya ito. Yan ang ating super ate, pambansang ate na daig pa ang lalaki dahil walang kapaguran. Araw-araw bumibiyahe, mapunta lang ng personal ang mga tutulungan. Alam mo, mahirap kasi mag-post sa social media at magreklamo ng mga kung ano-anong problema patungkol sa gobyerno. Lalo kung wala kang alam. Kapag nakita yan ng mga kaibigan mo na may alam sa ganyang kalakaran, iisipin na nila agad na mahina ang IQ mo. Totoo yan. Kasi hindi mo pinag-isipan eh. Tandaan nyo, madali ang magreklamo, mahirap magpatunay.